Jesus gave the call to go to every tribe and land, to spread His love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of His grace. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Every way we can, we'll share the story of His grace. Heart to heart, we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare your name until His kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know, that Jesus saves, He heals and sets us free. One message, one truth, one hope. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Let us reach all nations with one voice.
Morning po. Happy God Happy first God. morning po sa ating lahat. Happy God first morning. Happy God first morning po mga kapatid. Happy God first morning po. Happy God first morning po mga kapatid. Pastor. Happy God first morning po, Pastor Jesse Tamparo. Wala pa sa participants. Wala pa dito si Pastor JC. Wala pa. Saluin mo muna, Ma'am Net. O si Brother Edmond. Sige po, tayo mag-pray muna, mga kapatid. Makapangyarihan naming Diyos, muli po kami ay nagpupurit, nagbabalik ng aming pasasalamat sa isang napakagandang umaga na muli mo po kaming ginising mula po sa aming mahimbing na pagkatulog. Maraming salamat po sa umagang ito at muli kaming nagkaroon ng karapatan at pagkakataon na muli ka naming makasama sa oras na ito sa aming pong daily spiritual empowerment. Ama, amin pong inilalapit na ang lahat ng mga may bahagi sa umagang ito ay i-bless ninyo sa lahat ng aming mga pag-uusapan mula po sa pagbabasa ng banal na kasulatan hanggang sa pagpapaliwanag po ng aming topiko sa Council on Stewardship, Panginoon, sa pagiging maputing katiwala. Pagpalain mo ang bawat bahagi ng programang ito at ng aming pagsamba. Marami pong salamat. Ito'y aming dinadalangin alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Teka lang, bukas ako. Try ko magbukas. Sige po, Ma'am Net. And happy God first morning po sa ating lahat. Happy God first morning po. Yan, habang wala pa si Pastor Gracie Tamparong, atin muna pong gagamitin ang pagkakataon na ito. Okay, ang atin pong wala yata akong camera. Meron na. Meron na po. Okay, salamat po. Yan. Ang atin pong God first morning na program sa umagang ito ay nagsimula po tayo sa ating prayer. Ngayon po ay ang Bible reading natin ay pagkakaloob. Andiyan na ba, Pastor JC? Pa. Magkakalab ni Sister Helen Divar. Andiyan na po ba Sister Helen? Andito na po. God first morning Ayan. po. God first morning. Sige po, tayo ay bigay na natin sa iyo ang pagkakataon upang basahin po ang mga awit. Nag-i-echo ako, mga kapatid. Sister Helen. Ang ating pong Bible reading ay matatagpuan sa Psalms or Awit chapter 10. Panalangin upang mabuwal ang masama. Bakit ka tumatayong malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? Sa kapalaluan ng masama, ang dukha ay hinahabol na mainam. Mahuli nawa sila sa mga lalang ng kanilang inakala. Sapagkat ang masama ay nagmamalaki na nais ng kaniyang puso at ang mapag-ibot na nagtatakwil. Oo, nagwawalang kabuluhan sa Panginoon. Ang masama sa kapalaluan ng kaniyang mukha ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos.
Ang kanilang mga lakad ay panatag sa lahat ng panahon. Ang iyong mga kahatulan ay malayong totoo sa kaniyang paningin. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, tinutuya niya sila. Sinasabi niya sa kaniyang puso, hindi ako makikilos. Sa lahat ng salit-saling lahi ay hindi ako malalagay sa karalitaan. Ang kaniyang bibig ay puno ng panunungayaw at pagdaraya at pag-aapi, pang-aapi. Sa ilalim ng kaniyang dila at kalikuan at kasamaan, siya'y nauupo sa mga pinakasulok na dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako ay pinapatay niya ang walang sala. Ang kanyang mga mata ay natititig laban sa walang nagkakandili. Siya'y bumabakay sa kubli na parang leon sa kaniyang lungga. Siya'y nag-aabang upang huliin ang dukha. Hinuhuli niya ang dukha pagka kaniyang dinadala sila sa silo niya. Siya'y naninibasib. Siya'y nagpapakaliit. At ang mga walang nagkakandili ay nangahuhulog sa kaniyang mga malakas. Sinasabi niya sa kaniyang puso, ang Diyos ay nakalimot, kaniyang ikinukubli ang kaniyang mukha, hindi na niya makikita kailanman. Humangon ka, O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay. Huwag mong kalimutan ang dukha. Bakit sinusumpa ng masama ang Diyos? At nagsasabi sa kaniyang puso, hindi mo sisiyasatin iyong nakita sapagkat iyong minamasdan ang pahirap at pagduduwahagi upang mapasa iyong kamay. Ang walang nagkakandili ay napakukupkop sa iyo. Ikaw ay naging tagakandili sa ulila. Baliin mo ang bisig ng masama at tungkol sa masamang tao, pag-usigin mo ang kaniyang kasamaan hanggang sa wala na kanang masumpungan. Ang Panginoon ay hari magpakailan-kailanman at ang bansa ay nalilipol sa kaniyang lupain. Panginoon, iyong narinig ang nasa ng mga maamo, iyong ihahanda ang kanilang puso, iyong pakikinggan ng iyong pakinig, upang hatulan ang ulila at ang napipighati, upang huwag nang makapangilabot ang tao na tagalupa. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Yan. Bigyan na natin ngayon ang pagkakataon sa dalawang refleksyon. Unahin natin si Pastor Titel Munding. Dito na po ba siya? Wala pa? Wala pa. Si Pastor Alex Rigor. Pastor Alex? Wala pa din? Meron bang gustong magbigay o nagnanais na magbigay ng refleksyon para sa binasa natin? Brother Romel, meron ka ba? Sa mga awit, chapter 10? Sige po. Sige po, Ma'am Net. Happy God first morning po mga kapatid sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang ito muli. Tunay mga kapatid na napakaganda muli ng ating pong nakita ng mga puntos dito sa ating binasa. Maraming salamat ma'am sa pagbasa ng maayos at malinaw. Makikita natin mga kapatid kung titingnan ninyo 1 hanggang 13 o 14 yan po mga kapatid. Lahat yan mga kapatid ay mapapansin ninyo dyan. Lahat yan ay kung titingnan ninyo ay mayroon pong lahat ng mga masasamang mga nais lang na gustong
gawin ang mga bagay na pansarili. Diba mga kapatid, pag nakita nyo mga kapatid, lahat yan ay pang-akit ng mga gawaing masama. Pag napapansin nyo mga kapatid. Pero, yan mga kapatid ay dapat maalala natin na yung bagay na yan ay hindi dapat mangyari sa atin. Bakit ka mga kapatid? Yan po ay mga bitag ng mga kaaway na talagang masasabi natin na ako ay malakas. Di ba mga kapatid? Ako ay lahat nasa kanya. Kaya mga kapatid, hindi pala maganda yung hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo. Yan yung nakita ko dyan mga kapatid. Pero kung pansinin nyo, sa mga bandang huling talata, ang sabi doon, ang Panginoon ay siyang makapangyarihan sa lahat. Yun yung ano. Tingnan natin sa Bible mga kapatid. Gusto ko itong basahin sa inyo, yung verses na huling mga talata. Wapo ako na. Mas maganda pagbasahin natin ito sa Bible, yung binasa ng kapatid natin. Kung gusto ko itong verses na ito Sandali mga kapatid, i-open ang ating Bible. Hindi tayo malihis mga kapatid sa verse. Sorry po mga kapatid, hindi ako naka-ready ng Bible. Maganda atin pong buksan sa mga awit para hindi po talaga tayo malihis kung ano po ang sinasabi dito sa huling mga talata. Pero ang sabi niya mga kapatid, sa 16 o sa 15 mga kapatid, sabihin na natin mula sa 15, ang sabi dito, maliin mo ang bisig ng masama at gumawa ng kasamaan. Hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa walang kanyang matagpuan. Sa 16, napakaganda po ng sinabi dito mga kapatid, ang Panginoon ay hari magpakailanman. Mula sa kanyang lupain, ang mga bansa ay mapaparang. Nakita niyo mga kapatid, kung titingnan natin, lahat ng mga api o mga mga kaaway ni David o yung mga gustong si David pabagsakin. Kung titingnan niyo ito mga kapatid, ito yung gustong sabihin ng Panginoon kay David. Sabi niya, "Huwag kang gumanti, ako ang bahala sa kanila." Diba? Ng mga bandang una ng ating mga binasa. Kaya mga kapatid, sinasabi ito sa atin ngayon. Lagi nating tandaan po na ang Panginoon ay hari magpakailanman. Ibig sabihin mga kapatid, tayo ay kayang ipagtanggol ng Panginoon sa lahat ng ating mga kaaway. Kaya kung titingnan nyo itong mga verse 1, o mga kapatid, laging sinasabi dito na bakit ka nakakatayo sa malayo, o Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Alam mo, minsan mga kapatid, parang nagko-question ba tayo lagi sa Panginoon? Na pag may mga pagsubok tayo, parang akala natin wala yung Diyos sa buhay natin. Pero lagi po tayong sinasamahan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang po natin kinikilala na ang Diyos po ay kasama natin. Yan yung minsan po ating nakakalimutan. Pero tandaan natin mga kapatid na ang sabi ng Panginoon dito sa verse 17, "O Panginoon, iyong maririnig ang nasa mga maamo. Iyong palalakasin ang kanilang puso. Iyong pakikinggan ng iyong pandinig." 18, "Upang ipagtanggol ang mga naaapi at ulila, upang hindi na makakapanakot pa ang taong mula sa lupa." Alam niyo mga kapatid, minsan naisip ko tuloy minsan na may mga tao mga kapatid na lalo na pagka medyo sabihin na natin mayroon pong kapangyarihan dito sa lupang ito.
minsan mga kapatid ang nangyayari, lalo na pag medyo matataas ang kanilang posisyon, ay kaya nilang manakot ng tao. Kaya nilang pasundin ang tao. At ang tao naman mga kapatid, ako nga minsan natatakot din ako, lalo na pag mga high position, dati sa mga pag hindi ka sumunod sa kanila mga kapatid, para bang nakakatakot dahil sila po ay may kapangyarihan, lahat na sa kanila. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang Diyos ay dapat lagi nating kakampi. Kasi po lagi tayong inaapi. Alam mo yung mga kapatid, ako naranasan ko yan mga kapatid, totoo sa aking buhay. Na talaga namang patindi mga kapatid. Ay, hindi ko kayang ilimot ang mga nangyari sa akin. Alam mo, minsan mga kapatid, ako naranasan ko mga kapatid na pinali yung aking kamay sa likod. Tapos palo ako. Pinali ako sa puno ng kahoy. Alam mo mga kapatid, minsan hindi talaga maganda yung karanasan ng aking buhay. Isipin mo, mismong kadikit mo pa, yun yung pinakagalit na galit sa'yo. Dahil sa kanyang kapangyarihan na dapat hindi mo mabali, hindi mo dapat siya magawan ng masama. Yun yung gustong-gusto niya mga kapatid. Dahil siya ay may otoridad na gawin yung bagay na yun. Lahat ng gusto niya magagawa niya. Pero ako ay naniniwala, sabi ko, Lord, mabuti kayo sa akin, sabi ko. Kahit pa man sa bagay na yun na nangyari sa akin nung ako ay bata pa. Nakita ko mga kapatid na ang Diyos ay laging nandyan mga kapatid. Lagi siyang nagmamasid, lagi siyang tumitingin sa ating mga puso kung totoo tayo. Kaya kung titingnan natin si David, hindi po siya talaga umiwalay sa Panginoon. Sa lahat ng mga itong mga sinasabi, dito sa mula sa verse 1 hanggang dito sa 14, ay lagi nating siya sa atin mga kapatid, na ang Panginoon ay laging pumapatnubay sa taong totoo sa harapan ng Diyos. Kaya po dito sa 18, napakaganda po ng sinabi niya, upang ipagtanggol ang mga naapi at ulila, upang hindi na makakapanakot pa ang taong mula sa lupa. Alam niyo mga kapatid, yung kapangyarihan niya, lagi kong sinasabi, yung kapangyarihan na mula sa lupa na yan, ay minsan grabe kapanakot talaga sa buhay ng tao. Pero lagi nating tandaan na may mas makapangyarihan sa kanila mga kapatid. Anong gawin natin? Ipag-pray natin, ipasa Diyos natin. Gawin lang natin mga kapatid ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil alam din ng Diyos kung paano tayo ipagtanggol sa mga taong masasama sa lupang ito. Kaya minsan nangyayari sa buhay natin yan mga kapatid, dahil po may purpose ang Diyos kung bakit yan nangyayari sa atin. Minsan nauuna lang po yung takot natin sa buhay, kaya minsan hindi natin na-overcome yung mga bagay na yan. Pero lagi nating tandaan si David, napakatindi ng kanyang mga karanasan. Pero ang Diyos ang lagi niyang kasama. Kaya lang sabi niya, Lord, itong battle na ito, hindi ko to laban. Itong battle na ito, hindi ko ito kagustuhan. Dahil gusto mo ipakita na ikaw ay mabuti, kaya ako ay susunod lamang sa inyo. Kaya po, tayo mga kapatid, lagi natin tandaan na sa bawat pagsubok ng ating buhay, lagi ang Diyos nating kakampi sa bawat oras at bawat panahon at bawat minuto na lumilipas sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, happy God First Morning and God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat, Brother Romel, sa isang reflection na napakaganda. Nandito na po ba si Pastor JC? Wala pa rin. Si Pastor Titan Monding, at saka, nandito na po ba?
Wala pa din. Pati si Pastor Alex Rigor. Wala pa din. Yan. Katulad ng nabanggit ni Brother Romel, no, na ang Panginoon ang ating tagapagtanggol. Dito po sa awit 10, nakita ko dito na ito yung panalangin na ni Haring David, na parang siyang nagtatanong, parang doon sa verse 1, di ba sabi dito, bakit Panginoon nakatayo ka sa malayo? Bakit parang nagkukubli ka sa panahon ng kaguluhan? Nagtatanong siya dito, Panginoon, nasan ka? Parang ramdam dito ni David na malayo ang Diyos, habang ang kanyang mga kaaway o yung nanakop na masasama ay na nagwawagi. Akala nila, natin, tayo, no, minsan ang mga panalangin natin hindi lang laging may thank you hindi lang laging may parang sigurado tayo na sinasagot, nakikita ng Diyos, dinirinig ng Diyos. Alam natin na kanya itong naririnig, nalalaman natin na ito'y kanyang nakikita. Bakit ako parang Pero, tandaan natin mga kapatid na nakikita ng Diyos ang lahat. Minsan tahimik lang siya pero dinidinig pa rin niya yung ating mga panalangin. Meron kasi siyang takdang panahon na binibigay niya ang tugon sa lahat ng ating mga panalangin. Ang sinasabi nga sa ating, tulad na sinabi ni Brother Romel kanina, ay magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kung naapi tayo o meron man tayong mga kaaway na akala natin ay nagwawagi, alalahanin natin na huwag tayong gumanti dahil ipag-pray na lang natin, sabi ni Brother Romel kanina, ipag-pray na lang natin sa ating Panginoon sapagkat minsan parang malayo siya pero alam mo na ipagtatanggol ka niya. Palalakasin tayo ng ating mga pangako ng ating Panginoon kasi ang ating Panginoon siya ang hustisya, hindi siya nakakalimot, siya yung Diyos na hindi nakakalimot at siya yung Diyos na dumirinig lahat ng ating panalangin. May nagtaas ng kamay dito, nakita ko si Sister Risa Pajardo. Sige po, Ma'am Risa. Ma'am Risa, nagtaas ka po ng kamay. Ay, good morning po. Hindi po. Pusa lang po siya. Pasensya na po. Okay po. Sige po. Meron pa po bang nagnanais na? Eto, meron ako nakita dito. Brother Romel, unahin ko muna si Brother Sunny. Bigay ko sa iyo ang after. Sige po. Sabi ni Brother Sunny dito, ang awit 10 ay isang panalangin ng taong nagtatanong kung bakit tila tahimik ang Diyos habang ang masasama ay nagtatagumpay at ang mahihina ay inaapi. At sabi diyan dito, ngunit sa huli, pinapaalala ng awit na nakikita ng Diyos ang kalagayan ng mga naaapi at kikilos siya sa tamang panahon. Ang aral dito ay kapag tahimik ang Diyos, tayo ay magtiwala na siya pa rin ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon. Kapag inaapi ang mahina, nakikita ito ng Diyos dahil walang luha at paghihirap na nakakaligtaan niya. Kapag tila nanalo ang kasamaan, tandaan natin kung sino ang tunay na hari ng ating buhay. Ang kasamaan ay maaaring magkaroon ng pansamantalang tagumpay, ngunit ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ang personal na reflection ko dito ay, ang awit 10 ay nagtatanong para sa akin, kapag hindi ko nakikita ang pagkilos ng Diyos, magtitiwala pa rin ba ako? Magtitiwala pa rin ba ako? Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag malinaw ang sagot. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagtitiwala kahit tahimik ang Diyos. Amen po, Brother Sunny. Thank you po sa inyong reflection. Brother Romel?
Ayan po mga kapatid. Gusto ko po itong basahin yung sa verse 3, Ma'am Net. Ang sabi dito, sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso, sinusumpa ang tinatalikuran ang Panginoon, ang taong sakim at patubo. Alam niyo mga kapatid, kung ating titingnan itong verse 3, ay masasabi natin po na ang taong lagi pong nagmamalaki ng mga masama, yung kanyang mga nais sa puso mga kapatid, ay talagang sinusumpa, sabi dito mga kapatid, at tinatalikuran ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dito ay isang magandang ating pong isipin na lagi dapat tayong magpakumbaba mga kapatid. Kaya nga po, ang tao daw na lagi pong tingin niya sa sarili niya na siya ay nagmamalaki, siya ay nagmamataas. Nakikita natin dito mga kapatid, ang sabi niya, siya ay sinusumpa at tinatalikuran ang Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa wag mangyari ito sa ating buhay, na lagi nating isipin na sa ating buhay po mga kapatid, ay lagi natin pong dapat kasama ang Diyos. Huwag tayong mga kapatid tumalikod sa ating Panginoon at sabihin natin sa sarili natin na tayo po ay nagmamalaki dahil alam na natin ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, lagi natin ilagay sa ating puso. Kaya ang sabi niya dito sa verse 6, iniisip niya na ang kanyang puso, hindi ako magagalaw sa buong panahon ng salinlahi, ay hindi ako malalagay sa kaguluhan. Mga kapatid, ito po ay napakagandang ating pong dapat maisip na lagi dapat tayo nasa panig ng Diyos at lagi natin dapat isipin na hindi lagi tayo po matitinag katulad po ni David, na siya po ay laging nagtitiwala sa Diyos mga kapatid. Kaya po sa kabila ng mga kaguluhan na yan, lagi natin pong isipin na hindi ako magagalaw dahil kasama ako ng aking Panginoon. Kaya mga kapatid, hold on tayo po sa ating pong paglalakbay at lagi nating sabihin na ang Panginoon ang siyang nagmamaniobra ng aking buhay. Kaya anumang pagsubok, anuman ang mga hadlang sa aking buhay, ang Diyos ay laging makapagbibigay ng pagtatagumpay. Kaya yun yung buhay ni David mga kapatid. Kung titingnan natin, ang kanyang panalangin ay ganoon sa kabila po ng kanyang mga karanasan na yan. Sinasabi niya lang sa Diyos, Lord, Ikaw ang bahala sa akin. Kaya ganoon din po sa atin mga kapatid. Lagi tayong magtiwala, sundin ang kalooban ng Diyos, at siya po ang magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Maraming salamat po. Amen. Okay, tayo po ay nasa panahon na ng ating oras na upang tayo po. Meron kang dagdag, Brother Sunny? Yes, konti lang po to, Sister Net, no, doon po sa may sa may verse 2 and 3. Yung nakita ko kasi magandang reputation dito, no. Sabi dito, hindi lahat ng tagumpay na nakikita natin ay tunay na tagumpay. May mga tanong maaari natin tanong, maraming pera, ngunit wala namang kapayapaan. May mga matataas na posisyon, ngunit wala namang integridad. Maraming tagasunod, ngunit wala naman karakter. Mukhang ang mga tao ay nagtatagumpay, ngunit malayo sa Diyos. Ang reflection na nakita ko po dito, Sister Net, ay minsan sa buhay natin, maaari po natin kumpara ang ating sarili sa kanila o sa ibang tao. Tinatanong natin, bakit umuunlad ang mga tao samantalang ako ay nahihirapan? Pero pinapakita po sa atin ng awit 10 ay
Hindi dapat natin sukatin ang pagpapala ng Diyos gamit po ang pamantayan ng mundo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang po kung gaano karami o meron ang tao o meron tayo, kundi kung gaano tayo katapat sa ating po Diyos. Yun lamang po, Sister Neto. Salamat Brother Sunny. Amen po. Ayan po, amen. Talagang dito pinapakita din sa atin yung ugali ng mapagmataas at makasarili sa verse 3. Yung binasa din ni Brother Romel at binigyan din ng reflection ni Brother Sunny na yung masama, sinusunod lang ang gusto niya. Wala siyang pakialam kung tama o mali, basta makuha niya. Parang sinasabi dito, self-centered, siya ang Diyos ng buhay niya. Yun ang pinarating dito sa atin na ito ang ugali ng masama. Kaya hindi ito ang dapat na makikita sa atin. Yan. Okay. Wala na siguro. Tayo ay tungo na. Ilingin natin Sister Helen na mag-closing prayer. Okay, tayo po'y manalangin. Dakila at papagpala naming Ama na nasa mga langit. Lubos na lubos po ang aming pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa paggabay ninyo sa buong magdamag sa aming pagtulog. At inyo kaming ginising sa umagang ito. Kaya't binabalik po namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Tulungan nawa po, Panginoon, ang bawat sa amin na kami maging mabuting sabadista at ang gawain po ng tunay na Kristiyano ang silawang lagi naming maisa sa kabuhayan, sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. At ang pagpapakumbaba at ang pagmamahalan nawa ang siyang manahanan sa aming mga puso. Patnubayan po ang aming programa mula sa pasimula hanggang sa kami matapos. At patawarin po kami, Panginoon, sa pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa, lihim man po ito o hayag. Sapagkat ito'y aming hiling sa dakilang pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. 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 Tungo po tayo ngayon sa atin pong devotional reading, Jesus Win, ang kanyang pagpapatibay. Hilingin natin si Sister LB Canyaveral sa pagbabasa at pagbibigay din ng reflection dito at sa kanyang pong prayer. Diyan na po ba si Sister LB Canyaveral? Yes po. Good morning Ayan, po. salamat po. Morning po sa ating lahat. Sa umagang ito po ang pinamagatan po ng ating babasahin para sa aklat ng Jesus Wins. Ito ay may pinamagatang ang kanyang pagpapatibay. Ang verses po na matatagpuan dito ay ang sa Marks 2 verse 27 at sinabi niya sa kanila ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Si Bob Atchison, isang lalaking naghuhumaling sa Alexander Palace sa Russia, ay nagbahagi ng isang malaman na anekdota. Sa mga henerasyon bago si Alexander, ang pamilyang imperial ng Russia ay mahilig sa mga bulaklak. Si Catherine the Great ay pinahalagahan ng kanyang mga rosas sa Truscow Selo at nagtalaga ng mga espesyal na gwardya upang protektahan ang mga ito sa buong taon mula sa masamang klima at mga aksidente. Kapag ibinigay ang isang imperial na utos, ito ay sinusunod hanggang sa ito ay mabawiin. Mahigit isang siglo matapos mamatay si Catherine, natuklasan nila Nicholas at Alexandra na may isang gwardya pa ring nakatalaga upang protektahan ang lugar na dating pinagtamnan ng rosas ni Catherine na matagal nang nawala. Naisip mo ba yon? Mga gwardya ng imperyo nakatayo roon ng mahigit 100 taon, nagbabantay ng walang dahilan sa isang palumpo ng rosas na wala na. Nais ni Jesus na matiyak na hindi ito mangyayari sa kanyang mga tagasunod. Napagtanto niya na marami ang nagtataguyod ng araw ng Sabat bilang isang nampahinga ngunit tinatanggihan siya.
Sabi nakatayo lamang sila roon, nagbabantay ng tradisyon habang sabay na tinatanggihan ng tunay na Rose of Sharon. Ang iba naman ay patuloy na nagsasalita tungkol sa mga batas ng Sabat at ginagawang pasanin ng araw sa halip na isang pagdiriwang ng kanilang paglikha at pagtubos. Ito ang kaso ng mga Fariseyo. Ang mga tradisyong rabbinic na may kasamang listahan ng 39 na hindi autorisadong gawain ay lumikha ng mga pagbabawal na gawa ng tao na tumatakip sa tunay na kahulugan ng araw ng Sabat. Ngunit ang banal na araw na ito ay dinisenyo upang maging isang pagdiriwang ng pag-aalaala at pagpapanumbalik. Nang nagpapaalala sa atin na tayo ay mga anak na lumikha ng manunubos. Habang namimitas ng uhay ng butil sa Sabat, patatagpuan po ito sa Mark 2 verse 23, nagreklamo ang mga Fariseyo kay Jesus na gumagawa sila ng hindi otorisadong gawain batay sa legalistang pananaw. Ito po ay tingnan sa Deuteronomy 23 verse 25 hanggang Exodus 34 verse 21. Bilang tugon, pinagtibay ni Jesus ang Sabat at ang tunay na dahilan nito. Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon na maging ng Sabat. Ang lingguang pahinga ng Sabat ay nagpapaalala kung sino tayo kay Jesus, naway magpahinga tayo sa kanyang natapos na gawain para sa atin. Ang pagtugon po dito, ang reflection ko po dito sa kanyang pagpapatibay, ito po ay sa batayang talata ng Sabat na ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Sabi nga po, sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, may mga pagkakataon pong iniisip natin na ang pagsunod sa Diyos ay puro tuntunin lamang. Ngunit sa Mark 2, verse 27, ipinapaalala ni Jesus na ang Sabat ay kaloob ng Diyos para sa kapakanan ng tao. Hindi ito pabigat, kundi pagpapaalala or pagpapala. Ipinapakita nito ang malasakit at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang mensaheng ito po ay nagbibigay ng pagpapatibay ng Diyos ay hindi naghahanap ng panlabas na pagsunod lamang. Ang nais niya ay ang pusong nagtitiwala, nagmamahal at nagpapahinga sa Kanya. Kapag tayo po ay napapagod, nabibigatan o pinanghihinayangan ng loob, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya upang makaranas tayo ng kapahingahan at panibagong lakas. Sabi nga po, ang aklat ng Jesus Wins ay nagpapaalala na si Jesus ang nagtatagumpay sa lahat ng hamon. Siya ang ating sandigan, ang kanyang pagpapatibay hindi nakabatay sa ating kakayahan, kundi sa kanyang walang hanggang biyaya at pag-ibig. Sa kanya po, makakatagpo po tayo ng kapayapaan at katiyakan at hindi niya po tayo iiwanan at pababayaan. Yun po ang ating reflection. Salamat po, Sister Amen. LB. Amen, mga kapatid. Paganda, salamat po sa inyong pagtugon, Sister LB. Ngayon Yes. po ay aming kapong hilingan sa ating closing prayer. Panginoon naming Jesus, salamat sa inyong pag-ibig at pagpapatibay sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang mga utos para sa ikabubuti at hindi upang maging pabigat. Naway matagpuan po namin ang tunay na kapahingahan at kalakasan sa inyo araw-araw. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya upang patuloy kaming mamuhay para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa mundong naghahanap ng pag-asa, tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan upang magsalita ng may iisang tinig. Ang One Voice 27 ay isang pandaigdigang kilusan ng Seventh-day Adventist Church na inaanyayahan ang bawat miyembro, bawat pamilya
bawat lokal Walang na audio, iglesia, Brother at Melvin. bawat ministeryo Walang na sama-samang itaas si Jesus. Simple ang mensahe. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Sa taong 2027, gugunitain natin ang isang banal na yugto sa kasaysayan. Humigit kumulang 2,000 taon mula nang bautismohan si Jesus at simulan niya ang kanyang ministeryo sa publiko. Ngunit ang One Voice 27 ay hindi lamang para sa mga pastol, hindi lamang para sa mga ebanghelista, at hindi lamang para sa mga media ministry. Ito ay misyon para sa lahat. May bahagi ang bawat miyembro ng iglesia. Ang iyong cellphone ay maaaring maging pulpito. Ang iyong tahanan ay maaaring maging sentro ng pag-aaral ng Biblia. Ang iyong patutuo ay maaaring maging unang hakbang ng isang tao sa pagbabalik sa Diyos. Ang iyong paanyaya ay maaaring magbago ng isang buhay. Kaya paano makikibahagi ang bawat miyembro? Sa September 5, 2026, sabay-sabay tayong magsimula. Manalangin kasama ng iyong iglesia. Ibahagi online ang opisyal na mensahe. I-post ang inyong personal na testimony. Sabihin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Bago tayo magsalita sa sanlibutan, kailangan muna nating lumakad kasama ni Jesus. Basahin ang mga ebanghelyo, maglaan ng panahon sa pananalangin, pag-aralan ang buhay ni Kristo, hilingin sa Diyos na baguhin muna ang sarili mong puso, sapagkat ang pinakamakapangyarihang patutuo ay isang buhay na binago ni Kristo. Gumawa ng listahan ng mga taon ipanapanalangin mo, isang kapamilya, isang kapitbahay, isang kaklase, isang katrabaho, isang dating miyembro ng iglesia, isang kaibigan na nangangailangan ng pag-asa. Magsimula sa pananalangin, pagkatapos ay bumuo ng tunay na pagkakaibigan. Ang misyon ay nagsisimula kung nasaan ka. Magbahagi ng isang talata ng Biblia, magpadala ng isang programa ng Hope Channel, mag-anyaya ng isang tao sa pagsamba tuwing Sabat, mag-offer na ipanalangin ang isang kaibigan, magsimula ng isang maliit na grupo sa inyong tahanan. Gamitin ang inyong social media upang ituro ang mga tao kay Jesus. Huwag hintayin ang isang malaking programa. Magsimula sa isang kaluluwa. Habang papalapit ang pandaigdigang pagdiriwang, magkaisa tayo sa pananalangin. Manalangin para sa banal na espiritu. Manalangin para sa inyong iglesia. Manalangin para sa inyong komunidad. Manalangin para sa mga pangalan na nasa inyong listahan. Ang bawat dakilang pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pagluhod sa Kanya. Sa September 2027, naway ang bawat miyembro ng iglesia ay may madalang isang tao. Dalhin sila sa pagsamba, dalhin sila sa pag-aaral ng Biblia, dalhin sila sa mga pagpupulong ng Ebanghelyo, dalhin sila sa mga maliliit na grupo. Higit sa lahat, dalhin sila kay Jesus. Ito ang tunay na pagdiriwang, hindi lamang ng isang pangyayari, kundi ng mga buhay na ginawang bago kay Kristo. Ang One Voice 27 ay hindi lamang isang kampanya. Ito ay panawagan. Panawagan sa pagkakaisa, panawagan sa pananalangin, panawagan sa pagpapatotoo, panawagan upang ipakilala si Jesus sa sanlibutan. At mahalaga ang iyong bahagi. Kaya ngayon, sabihin mo, "Yes, Panginoon, gamitin mo ang aking tinig. Gamitin mo ang aking tahanan. Gamitin mo ang aking telepono. Gamitin mo ang aking kwento. Gamitin mo ang aking iglesia. Sapagkat kay Hesukristo, ang mga wasak ay maaaring maibalik. Ang mga napapagod ay makakatagpo ng pag-asa. Ang mga naliligaw ay maaaring makauwi. At ang lahat ay maaaring gawing bago." One Voice 27. Ang lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Amen. Amen. Paganda ng ating promotion, no? One Voice. Ngayong umaga ay ipagkay natin ang pagkakataon sa ating speaker sa umagang ito, Pastor Ernie Marin, para itackle po yung chapter 46 ng Counsel and Stewardship, The Temptation to Speculate. Pastor Ernie?
Wala po ba si Pastor Ernie? Parang tahimik ang bayan ng Diyos. Pero si Pastor Jerry, nakita ko, Pastor Meneses, nakita ko, ang dami nating pastor dito. Pwede po kayang mahilingan kung sino po ang pwedeng magbahagi. Namnet, meron po bang babasahin dyan? Baka pagod po si Pastor Jerry, Sige. gabi na po kasi kami dumating Ay, si po. Pastor Jerry. O sige, teka, natin ko yung akin. Chapter 46 tayo, di ba? Meron ako dito Tagalog. Siguro po. Sige po ba, Namnet? Chapter 46. The temptation to speculate. Ano ba sa Tagalog ito? Ito ba yung pang-akit ng mga loterya? Chapter 46. Ito, nagsasapalaran sa mga lupang malapit sa ating mga institusyon. Ito ba yun, Brother Melvin? Parang malayo pa, isa pa nga po. Sa chapter 46 kasi, hindi ko alam kung ano, 8:17. Ito yung bago yung Ito, a dangerous experiment. mapanganib na eksperimento. Ayan, yung previous dyan, yung previous. Yung mas nauna, Apo, yung ang katabi dyan. tukso ng pakikipagsapalaran. Yan po, yan. Ito. Sige po. Wala kang nasa English yung isi-share, Opo, English ito eh. O sige. Ito yung Tagalog ang ating babasahin. Ang tukso ng pakikipagsapalaran. Ating muna pong hilingin ang ating tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ngayon ay tutungo sa pagbabasa, pagbibigay ng pagpapaliwanag sa amin pong babasahin mula po sa chapter 46 ng pagiging mabuting katiwala. Narito, Panginoon, amin po itong babasahin. Nawa ipagkaloob ang kaalaman sa bawat isa sa amin upang magkaroon po ng pagpapaliwanag, refleksyon ang bawat isa, kapagbigay ng ng maliwanag na buod para po sa aming babasahin. Inyo po naman kasihan ito ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ito po ang aming samtalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dito, Amen. maraming kaluluwa ang nawasak ni Satanas sa pag-aakay sa kanila sa daan ng mga tukso. Lumalapit siya sa kanila katulad ng paglapit kay Kristo. Tinutukso silang ibigin ang sanlibutan. Sinasabi niya sa kanilang maaari silang mamuhunan sa ganitong kalakal sa malaking kapakinabangan at sa paniniwala roon sila ay sumusunod. Di nagtatagal, sila ay umalis mula sa kanilang pagtatapat upang makakuha ng mabuting pakinabang. Maaring sa paningin ng sanlibutan, ang pamamaraan nila ay ayon sa batas, ngunit hindi naman ito nagtataglay ng pagsang-ayon sa subukan ng batas ng Diyos. Ang kanilang mga adhikain ay pinag-aalinlanganan ng mga kapatid at sila ay pinanghihinalaang nagmamalabis upang magpayaman sa sarili at isinasakripisyo nila ang mahalagang impluwensyang dapat sanang maingat na bantayan sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos. Ang kalakal na maaaring tagumpay sa kamay ng isang ipagbibili ang kanyang katapatan alang-alang sa pakinabang sa sanlibutang ito ay lubusang hindi angkop
para sa alagad ni Kristo. Lahat ng pagsasapalarang ito ay may kakabit na hindi nakikitang pagsubok at kahirapan. Ang isang nakakatakot na karanasan sa kanila na magsasagawa nito. Ang mga pangyayari ay nagaganap na magbibigay lambong sa mga adhikain ng mga kapatid. At bagaman may mga bagay na tuwirang mali, hindi naman ito dapat ituring na mga subukan ng likas. Gayunman, ang mga ito rin ang nagpapasya ng tunguhin ng likas at hantungan. Ang likas ay nababago ng lakas na mga pangyayari sa buhay ng tao. Ayan. Yan po ang ating topic sa umagang ito, ang tukso ng pakikipagsapalaran. Sabi dito, maraming kaluluwa ang nawasak ni Satanas sa pag-aakay sa mga tao sa daan ng tukso. Talagang ngayon nakikita na natin na ang tukso, no, ang mga tentasyon ni Satanas ay doble, triple na ginagawa niya dahil alam niya na malapit na ang kanyang oras. Sabi dito, lumalapit siya sa kanila katulad ng paglapit kay Kristo. Talagang manggagaya, no? Talagang ini-imitate niya lahat ng ginagawa ng ating Panginoon para siya ay manukso. Tinutukso silang ibigin ang sanlibutan. Maraming siyang mga binibigay na mga tawag dito, tukso, mga tentasyon na talagang ang tingin ng mga tao ay talagang umibig sa sanlibutan. Isang halimbawa na yung ating mga gadget, nagamit niya yan. Maganda ang tayong lahat may mga cellphone. Sabi nga ito ay depende sa paggamit natin, no? Kaya nga din sa ating promotion, no? Sa ating mga gadget, pwede nating gamitin ito sa pangangaral, sa mga gandang paano natin mapapaabutan ng pabalita ang mga ibang tao, subalit gumagawa ng mga tentasyon ng kaaway si Satanas upang mabaling yung ating tingin sa ating mga gadget. Hindi natin yun magamit sa ganong mga pagmimisyon, kundi ito'y magamit sa mga napapanood natin, no? Minsan doon lumalabas yung tukso. Sa halip na pumunta tayo o mag-share tayo o makisangkot tayo sa missional evening or dito sa ating God First Morning, pagising ay iba na, manonood na sila, no? Kaya nga sabi po sa atin dito, maaaring mamuhunan sila sa mga kalakal sa malalaking kapakinabangan na sila ay may paniniwala na sila ay sumusunod dahil magagamit nga nila yung kanilang binibili o yung kanilang pinamumuhunan. Halimbawa, bibili ng gadget, ay bibili ko to para makapanood ako ng makasangkot ako sa God First Morning. Pero pagka nandiyan ang cellphone, hindi naman nakakarating o hindi naman kakasangkot. Sabi dito, hindi nagtatagal, sila ay umaalis na mula sa kanilang pagtatapat upang makakuha sila ng mas mabuting pakinabang. Maaaring sa paningin ng sanlibutan, ang pamamaraan nila ay ayon sa batas. Ngunit hindi naman ito nagtataglay ng pagsang-ayon sa subukan ng batas ng Diyos o sa standard ng Panginoon. Yan. At ang sabi dito, ang kanilang impluensya, ang impluensya ng tukso, sabi dito ay dapat ay maingat nating bantayan. Dahil ginagamit ito hindi sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos, kundi sa tukso o sa temptasyon ni Satanas. Kaya sabi ito, ang kalakal na maaaring tagumpay sa kamay ng isang pagbibili ang kanyang katapatan alang-alang sa pakinabang sa sanlibutan ito ay lubusang hindi angkop para sa alagad ni Kristo. Yan. Sabi nga, kung yung katapatan natin, ipapalit natin sa tukso o tentasyon ay nilatag ng kaaway, hindi tayo angkop para maging alagad ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, yung pakikipagsapalaran may kakabit na
hindi nakikitang pagsubok at kahirapan. Isa na rito, di ba, yung ah, sumasali sa mga loterya, sumasali sa yung tulad din ng mga sabi diyan loto, yung pagsali din sa sweepstakes. Yan, sabi diyan lahat yan ay pakikipagsapalaran na gusto nating magkaroon ng salapi sa mabilis na paraan na nakikita natin sa ano din dito sa Facebook, no? Dito sa pagti-TikTok, sa paggawa ng reels, kumikita ng pera diyan. Pero depende nga yan kung paano natin sila gagamitin. Baka hindi natin namamalayan, ginagamit na pala natin, akala natin ay sa Panginoon pa. Pero hindi pala ito angkop, no, sa ano ng Panginoon, sa kanyang standard. Kaya nga pinahihiwatig sa atin dito ng pagiging mabuting katiwala na layuan natin yung tukson sa pakikipagsapalaran. At sabi dito, huwag nating gamitin ito na parang ituring ito na isang subukan, no, na likas. Sabi dito, kayunman ang mga ito rin ang magpapasya kung ano yung ating kahantungan. At sabi dito, ang likas ay nababago ng lakas ng mga pangyayari sa buhay ng tao, kung saan siya madadala. Kung siya ba ay madadala sa pagsunod sa kapakinabangan ng kanyang kapwa o sa kapakinabangan para sa kanyang sarili lamang. Kaya po, pinaiiwas tayo sa mga pakikipagsapalaran, mga madaling yung mga instant lamang na mga gawain, no, na magbibigay sa atin ng instant din na yaman. Yun po yung aking pagkakaunawa dito, pero nais ko makahingi ng refleksyon dito sa ating mga mabubuting pastor na nandito na nakita ko. Pwede po bang humingi kami bilang mga para mas lalo naming maunawaan, mabigyan ng diin yung pakikipagsapalaran. Hello, Atinet. Yun po si Pastor Jerry. Salamat po. Ay, salamat din po sa inyo. Napaka linaw po ng inyong sinabi, Atinet. At dito po sa ating section na binabasa ngayon, ay siguro ang isang practical na application, bakit na dumadating ang isang tao sa pagsasabi ng siguro okay lang to. Ganun. Yung pong salita na yun ay speculation po ang tawag dun eh. Pagka po isang tao ay hindi bakit po ba dumarating ang tao punto na nag-i-speculate o sa Tagalog ako kanina yung speculate yan sa Tagalog nyo nagsasabi siguro maybe siguro ganyan pagka po ang isang tao ay hindi nakakakita ng magandang prinsipyo, nalalabuan po. Kaya kung ano-ano po ang sinusubukan. Kaya dito po sa ating ginagawa na mga hanay-hanay ng mga prinsipyo mula dito sa aklat ng Councils on Stewardship, tinuturuan po yung mga mambabasa tayo po, tinuturuan po tayo na huwag tayong matukso sa wala ng kasiguruhan. Yung mga kami na yung ating mga pagninegosyo, ganyan. Sabi ko na nga po noong nakaraan, hindi na natin kinakailangan pang mag-speculate. Sinabayan tayo ng ating tahera na ang gabay ng Panginoon pinakauna sa lahat ng katotohanan o hindi nasabi nating prinsipyo
yung ating hawak-hawak na mga maliit na pangpuhunan, hindi na kinakailangan pang idaan pa sa sugal. Speculate tayo na, siguro sabi nga dito sa ating nabasa, hindi naman nagbabawal ito ng batas Siguro okay na to. Ganun ba, no? Pagamat ito ay hindi pinagbabawal ng batas, kapag ka ito po ay hindi maliwanag sa patnubay ng Panginoon, wag na ho natin iitaya, wag na natin wag na natin doon i-invest. No? Kinakailangan natin ng kasiguruhan ng lahat ng pag-aari ng Panginoon sa kamay natin ay mailalagay na hindi po nakalalabag sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi po dito, He tells them that they may invest with profit in this or that enterprise, and in good faith, they follow His dictation. No? Ginagawa po ni Satan tayo ay tinutokso. Sige na, parang wala namang masama diyan. Yun ay nakakapasok si Satan kapag ka hindi maliwanag sa atin yung mga prinsipyo. Kaya maganda po na i-establish talaga natin yung mga prinsipyo. Halimbawa, ako po ay meron po ako isang karanasan na yung isang kapatid natin, leader po ng church. Ako po ay nagse-seminar sa Mindoro. Medyo may kaya po yung kapatid. Nagtanong siya, sabi niya Pastor, di po ba yung tithes and offering yung tithes po pala ay ginagamit naman yan sa evangelism. Sa palagay ko po, sabi niya gano'n, sa palagay ko po naman ay hindi naman mali yung ginagawa ko. Na yung tithes ko ay ibinibigay ko sa mga layman at saka sa mga gusto kong tulungan ng mga misyonero. Kaya hindi na po ako naglalagay ng tithes sa sobre. Sa evangelism naman po yan, sa palagay ko po naman ay hindi naman po masama yun. Ang ganun po ba? So, yung pong kapatid na ito ay matagal na niyang ini-speculate. Yung kanyang tithes ay hindi naman masamang ginagamit. Ano po ba ang mali doon? Kung talaga maliwanag sa atin, yung prinsipyo, hindi na po tayo magsasabi ng sa palagay ko. Kung naliwanagan sana yung kapatid, di sana siya gumawa ng ganon. Ganon po sa atin. Pagka po tayo ay nalalabuan, magsasalita po tayo ng sa palagay ko. Kaya sabihin ko sa kanya na, brother, yung pong bagamat yung tithe ay nasa inyong kamay, pero yan ang Panginoon, sinasabi niya sa kanya. Ang sinasabi po niya, isauli niyo sa kanya. Hindi po kayo magmamanage. Sa kanya po yon. At meron pong itinalaga ang Panginoon ng pamamahala doon. At hindi po ang storehouse ay yung pong mga layman at saka po yung mga missionary na tinutulungan niya. Bagamat tama po, yung inyong kagustuhang tumulong, hindi po magiging maganda sa paningin ng Panginoon sa kayo ho ang namamahala. Noong kanya, hayaan niyo po na ang Panginoon ang magpamahala niyan sa mga dapat mamahala. Ang atin na pong tungkulin ay magsauli, ibalik. Dali natin sa kanyang kamalig. Iwanan kanya. So, nung nakita po niya yung prinsipyo, ay humingi po siya ng panhin sa mga taong kanyang tinulungan na hindi na muna siya pabalik niya at hayaan niya na ang mga bagay na ito ay pamahalaan ng mga tao na ipinagkatiwala ng Panginoon nila. So, ganoon mga kapatid, ang prinsipyo ng speculation, kaya tayo po nakapapasok sa tukso ng pag-aakala ay kapag hindi maliwanag ang ating mga prinsipyong pinaninindigan. Kaya ito po ang ating ginagawa dito. Every time na mga ilangan po ng mga advices, yung mga nangailangang payuhan, mayroon po tayong tiyak na maipapayo. Kasi maliwanag po sa atin yung mga prinsipyo inihahanay dito sa mga payo sa atin pong natututunan. Kaya
wala na po sa ating mag-speculate sana. Wala nang akala ko, wala nang ganon. Nagiging tiyak na ang ating mga pinag-aaralan. God bless you mga kapatid at sana walang makapasok sa atin sa tukso ng maling akala. God bless you po. Amen. 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 po. Salamat po, Pastor. Bonnet. Brother Romel. Opo, na nakarelate ako doon sa sinabi ni Pastor. Totoo po yun. Yan yung unang pumasok din sa isip ko mga kapatid. Yung inaakala natin, inaakala ko pwede. Inaakala ko, okay naman. Yun yung unang pumasok sa isip ko mga kapatid. Kaya tama si Pastor mga kapatid na lagi nating dapat po talaga gawin yung tama at sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung nakita ko dyan. Kaya mayroon din po akong iiwan sa inyo mga kapatid na huwag natin pong payagan na hindi po ang Diyos ang mangunguna sa anumang bagay nating tinatangkilik mga kapatid. Kaya nga po ako ay nagpapasalamat sa mga ating naririnig every morning na ako noon naniniwala din ako sa mga kapalaran yun, ni mga kapatid, yung kapalaran ng tao, ano ba yung mangyayari sa buhay, sa sariling kaisipan natin yon. Pero ngayon alam na natin po yung katotohanan at talaga namang walang ibang pinagmulan ng lahat ng bagay sa mundong ito kundi sa Diyos. Ang una ko pong masabi sa inyo, kilalanin natin ang may-ari ng lahat ng bagay. Pangalawa po, ating gamitin ng maayos ang lahat na ipinagkatiwala sa atin. At gamitin din yan natin mga kapatid sa gawain ng Diyos ng mabuti. At anuman ang ating tinatangkilik, sabi nga doon ay dapat nating gamitin ng tama at nakakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. At ang lahat ng pagpapala mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, aapaw at aapaw kapag ganun ang ating prinsipyo po mga kapatid. Kaya mga kapatid, laging tandaan na ang Panginoon is great provider pag sa tamang paraan natin gagamitin ang lahat ng bagay. Yan mga kapatid, and happy God first morning. Amen. Dagdagan ko lang din yung pagkakaunawa ko dun sa paliwanag ni Pastor, no, na yung tungkol sa speculation. Meron palang dapat pala hindi talaga tayo, kung sasagot man tayo, pati doon sa ating promotional, sabi doon bago tayo sumagot ay talagang isipin natin. Yung palang salita na parang yung haka-haka, yung dahilan, yung sabi, baka kasi, haka lang natin. Yung speculation pala, haka-haka, yun sa paglilingkod sa Diyos. Sinisira pala nito yung pagkakaisa, tapos yung parang hindi hinahatulan natin, yung hindi naman natin alam, na sinasabi dito ay parang nag-speculate tayo na parang inaagaw natin yung gawain ng Diyos bilang judge na sinasabi na, pwede na yan. Sa palagay ko, tama yan. Yung sa haka ko, ganyan. Doon daw pala makikita na yung paglilingkod natin hindi nakabatay sa mga ganon. Hindi tayo dapat nag-speculate. Negative pala yun. Yun. Kung na hindi tayo dapat magsasabi ng sa palagay ko, pwede naman yan. Pwede na yan. Sister Nerissa, nakita ko nagtaas na kamay. Hindi po. Hindi po ako kaya lang, totoo po yun. Parang ang ating tiwala ay napunta doon sa ating iniisip, hindi sa Panginoon. Sorry po, hindi po ako nagtaas. Sige. Thank you. Salamat po.
Okay. Meron pa ba nais na magbigay? Si Pastor Reflection. Marin, Ma'am Net. Andiyan na si Parang Pastor nakita ko Marin. Opo, nag-raise na yan. Para Ayun. nakita ko po. Si Pastor Marin. Salamat po Ate Net sa Panginoon. At tayo po ay kasama-sama sa umagang ito. Salamat po Pastor Jerry sa magandang mensahe. Dito po sa ating topic na the temptation to speculate, ay meron pa ako 3 reflection nakita rito na ito ho ay maaari po nating magamit sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Number 1, habang ito po yung aking binabasa ay nagbigay po ito ng isang malaking impact sa aking buhay. Number 1 po, ang Diyos ang ating tunay na seguridad. Alam po natin na si Satanas ay maraming tinutokso ng mga Kristiyano, pero kapag atin pong nakita na ang Diyos ang ating tunay na seguridad, ay magkakaroon po tayo ng kapanatagan. Sabi nga po rito, kapag masyadong hinahangad natin ang mas maraming kayamanan, maaari nating ilagay ang ating pagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos. Huwag gawing pangunahing seguridad ang kayamanan. Ang Diyos ang ating tunay na seguridad. Pangalawa po, iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Yung pong impulsive decision. Dito po nagkakaroon ng malaking problema kapag yung ating desisyon ay hindi po natin ipinapasakop sa Panginoon. Ito isang malaking problema sa ating buhay Kristiyano. Kaya pong sabi rito, ang tunay na mananampalataya ay hindi nahulugang gagawa tayo ng padalos-dalos na desisyon. At pagkatapos ay asahan nating iligtas tayo ng Diyos. Ang pananampalataya ay may kasamang karunungan, pag-iingat at pagsunod sa Diyos. Kaya lakay po nabagit po kanina ni Pastor Jerry, akala ko ay tama itong ginagawa ko. Yan ho, kaya ito isang malaking speculation. Ngunit kapag ating nalaman mga kapatid na tayo isang mananampalataya, kailangan po natin ng karunungan, tayo mag-iingat, at we must follow the Word of God. Pangatlo po, huwag hayaang pera ang kumontrol sa ating isip. Kapag ang pera ay laging nakakatuon sa pera, kapag po yung ating isip ay nakatuon sa pera, maaaring mabayaan ang panalangin, pag-aaral ng Biblia, paglilingkod, at paghahanda sa pagbabalik ni Jesus. Kaya ito po ang ginagawa po ni Satan sa atin ngayon, katulad po ng kanyang pagtukso sa ating Panginoong Hesus. Marami po isang na-speculate na pag ito'y ginawa mo, yayaman ka. Pag ito iyong ginawa, ikaw ay magiging tanyag. Pero ito po ay wala namang totoong basihan sa banal na kasulatan. Kaya sabi po sa Colossus 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito po isang paalala sa atin na tayo ho ay patuloy na manghawak sa pangako ng Diyos. Sabi nga po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talatang 44, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Kaya mahalaga po na patuloy po tayong bumalik sa basic. Kung ito ba talaga sinasabi ng Biblia, ito ay ating pakinggan. At kapag hindi sinasabi ng Biblia, ito ay ating iwaksi, ito ay ating magpakinggan upang magkaroon tayo ng buhay na malapit sa Diyos. Salamat po. Amen, Pastor Marin. Salamat po. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat po.
Ngayon ay tungo na tayo sa ating Acts prayer. Adoration and confession, maaari ko bang hilingin kay Brother Melvin? Brother Melvin? At ang Thanksgiving and supplication ay ako na lamang po. At pagkatapos nun, magkaroon tayo ng ating closing song. Pagkatapos nun, ang closing prayer and benediction ni Pastor Ernie Marin. Magkakaroon po muna tayo ng silent prayer and then umpisahan na po ni Brother Melvin para sa adoration and thanksgiving. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbigay sa amin ng panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito, na siyang muling nag-invite sa amin para connect sa devotional na ito, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay, karunungan sa buhay, na siyang patuloy na nagbibigay ng biyaya sa amin at mga payo, na nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Ang mapagmahal naming Diyos na palaging nag-aalala sa amin. Aming tinataas ang papuri sa iyong mga pangalan sa umaga na ito, at ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng iyong makabutihan sa amin, o dakilang Diyos, heto kami pa rin ay mga makasalanan. Kuminsan, di namin na mamalayan na kami pala ay gumagawa ng labag sa iyong kalooban. Alam niyo po, dakilang Diyos, ang aming mga pagkukulang. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy, Ama naming Diyos na nasa mga langit, salamat po sa panibagong umaga, salamat sa buhay at kalakasan, salamat sa pamilya ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Salamat sa isang pribilehiyo na kami po ay muling nagkasama-sama para po dito sa aming daily spiritual empowerment, God First Morning. Ganun din po sa missional evening. Sa umagang ito, nais ko pong ilapit sa iyo ang mga kapatid, Brother Melvin Villasano, Sister Helen, Sister LB, Brother Romel, ang lahat po na nagkaroon ng bahagi, Pastor Jerry, Pastor Ernie Marin. Salamat po, Panginoon, sa kanila pong mga kaalaman na ibinahagi sa mga kapatid, kung saan, Panginoon, ito ang nagbibigay sa amin ng lakas pang magpatuloy po at magbigay na bahagi ang amin pong paglilingkod. Amin pong isinasama sa umagang ito ang CLPM Headquarters Project Every Family Builder Program. Nasa loob lamang ng na ito po ay maisakatuparan sa tulong ng mga kapatid na nagbabahagi. Salamat po. Patuloy din pong inyong binibigyan ng mga kasapatan ng mga pamilya na nais magbahagi para sa gawain ito.
Amin din po inilalapit sa umagang ito yung paglalakad ng mga building permit para po masimula na ang construction ng headquarters. Ang 5-year discipleship framework na isinasagawa, amin din po itong inilalapit sa inyo, Panginoon, na ito po ay naway magtagumpay ayon sa inyong kalooban. Gamitin po ang mga leader na sangkot sa gawain ito. Akin din po inilalapit ang care group Tabun, Balakat, ganon din po ang Discovery Bible Study ng lahat po ng mga care group. Inyo pong patuloy na i-bless ang mga sangkot sa mga gawain ito. Ang mga kapatiran na apektado po ng baha sa mahabang panahon na umuulan, kakaroon ng mga baha sa iba't ibang mga lugar na apektado ang mga kapatiran. Ganon din po ang ibang tao. Panginoon, nilalapit po namin sila na sila po inyong tulungan sa kanila pong mga pangailangan at bigyan po ng kaligtasan sa lahat po ng uri ng mga sakunang ito. Akin din po nilalapit ang kalusugan at kagalingan sa pisikal at espiritual ang mga kapatid na Elijah Manalos, Lori La Chica, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, June Lelis, Baby Belen Pinto, Feli Gocheco, Pastor Julius Bermudez, Charito Almario, Narciso de la Cruz, and Sunny Rodriguez. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakarinig at tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ikaw po, o Diyos, ang nagbibigay sa amin ng lubos na pag-asa na ang lahat ay sasagutin mo ayon sa inyong kalooban. Maraming pong salamat. Amin pong hiling ang lahat ng ito, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan,
sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyong paalala mula sa inyong salita. Kami patuloy na magtiwala sa inyong mga salita upang kami ay huwag matukso ni Satanas. Kami po, Panginoon, na inyong tulungan na patuloy na magtiwala sa inyong mga pangako. Kayo ang aming sandigan, ang aming kanlungan, at totoong seguridad sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang lahat po naming mga kapatid na aming kasama sa umagang ito. At ang di pa po namin ibang mga kapatid na kasama na susunod na mga araw sila aming makasama, especially ang mga leaders, mga workers, di ba mga kapatid, upang kaming lahat ay sama-samang susulong at uunlad ng aming pananampalataya, na ito ay magbibigay ng lakas at ng tibay samantalang kami ay naglilingkod sa inyo. Panginoon, sa mga tukso na aming nararanasan, ikaw ang aming maging kalakasan. Ikaw ang aming maging kanlungan, sapagkat ikaw ay napakabuting Panginoon na aming pinaglilingkuran. Basbasan po kaming sama-sama sa umagang ito. Ito po yung aking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor. Maraming salamat, Brother Melvin, Brother Romel, Sister Helen, Sister LB, Pastor Marin, and Pastor Jerry. Salamat po. At salamat din sa mga nagbigay na reflection. Salamat po. Po sa ating lahat. Ingat po tayo. Ate Tess. Ingat po tayo. Ingat po. You, Brother Melvin. Tapos na ako na camera. Salamat, Brother Melvin. Yun mga. Wala yata si Brother Edmond. Happy birthday po, Brother Edmond. Lasing. Siguro. Napagod sa birthday. Baka lasing. Tahanan naman. Sa birthday, baka marami sila. Lasing sa katawaan. Thank you. Morning. Inalaw ng mga kabataan, alauna na nandoon pa sa bahay. Ah, kaya. Brother Johnny. Baka hindi nagising. Morning. Nga po. Brother Moise. Brother Melvin. Happy birthday. Good morning, Brother Johnny. Baka may natira pa dyan, Brother Edmond. Pwede naman kami pumunta ngayong araw na to. Patuloy na po si Brother Edmond. At Inet, patuloy na po sa kanyang birthday. Maraming natira doon. Problema, mahal yung pamasahe puntang Singapore. Kaya lang layo no? Online na lang, online. Talo tayo. Papadala na lang Po. niya. Salamat sa inyong pakikisangkot. Salamat po. Salamat Diyos. Good morning, Sister Irma. Good morning. Tulog po. Salamat, Mami Net, sa iyong paglilingkod.
Pastor Ernie, Pwede, din. talagang Salamat ano, po. Pastor. Opo. Salamat, Pastor Marin, doon sa ating slogan din, no, sa Missional Evening. Pwede rin gamitin yun dito sa ano God First Morning, di ba? Every Opo. disciple is born into the kingdom of God as missionary. Mga missionary tayo, kaya kailangan tayo laging handa. Amen. Be prepared. Amen. Jairel, Amen. wala namang pasok. Mga oras Oo nga. 11. Hindi pinatay Maaga kagabi. rin tayo natapos ngayon, 5:35. Sige po. Maraming salamat. Sige May po. mga papasok pa siguro yan ng trabaho. Kaya count na tayo, Brother Melvin. Wala si Jairel. Para Okay. mag-count. Sige, tayo ay Kuya magsa-shutdown na mga kapatid. Tulog In pa po. 5, 4, Si, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye. Salamat sa lahat sa Bye. Facebook. Salamat po. Bye-bye po. God bless. bye.